Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng PNP security plan sa tatlong zona ng ating Pangulong Marcos ngayong July 22, 2024. Yan. Ang NCRPO from PNP ay isi-secure ang third zona ng Pangulong Marcos ng 22,000 strong PNP personnel. Ang pagprotekta ng ating PNP ay nagbuo sila ng Security Task Force Zona 2024 na pinamumunuan ni Major General Jose Melencio Nartales Jr. May sub-task force group din mula sa 5 district sa Metro Manila. Pamumuno ito ng mga director nito at may medical team din silang kasama rito. So maliban sa pag-secure ng area ng batasan, ay isi-secure din nila ang iba't ibang area kagaya ng mga malls, mga ports at maging sa Mendiola ay isi-secure din nila ito. So ito yung tinungayan topic natin ngayon na yung security plan na gagawin ng PNP para protektahan yung darating na zona ng ating Pangulong Marcos sa batasan. So, secure nila yung area at yung buong Metro Manila with 22,000 strong men. So, at iba't ibang mga hakbangin pa na ginagawa nila at kanila pinapractice ngayon para maprotektahan itong zona. Yung third zona ng ating Pangulong. So, ngayon na Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. Kasi isyong ito ng tatlong zona ng ating Pangulong Marcos ay ating sinusuportahan ito. At ang PNP Security Team ng Zona 2024. So ang sinasagawang security plan ng ating PNP ay kanilang pag-ibayuhin para sa seguridad ng zona. At kailangan din na kanilang isama rito ang pagrespeto ng karapatang pagtao, na ang mga mamamayan ay makapaglabas ng kanilang boses sa araw na ito. So dun sa security plan ng ating PNP, so sinasaboses natin dito yung pagrespeto ng karapatang pantao, lalong lalo na yung lalahok doon sa pagsasaboses. So yun ang po programa usually nagsasaboses ng kanilang mga hinaing na mga Pilipino, mga group or nakikiisa sa mga sinasabing mobilisasyon o nagpoprograma ang mga relihista sa panahon ng zona at naglalabas sila ng hinaing nila. So pangkaraniwan na tuwing zona ay nagsasagawa ng pagsasaboses at programa ang ilan nating kababayan at grupo na nais ilabas ang kanilang hinaing at boses sa araw ng zona. So bigyan dapat ng ating pamahalaan mula PNP ng puwang at dinggin ng kanilang boses para sa ikabubuti ng pamamahala. So ang ating pamahalaan ay bigyan ng maximum tolerance. So ang PNP bigyan ng maximum tolerance ang relihista o nais magprograma sa araw ng zona. So ang karapatan ng mamamayan na magsaboses ay hindi dapat sikilin. Ang mga Pilipino ay pairalin ang kapayapaan sa zona sa kanilang paglalabas ng hinaing o boses sa ating pamahalaan. Idalangin natin ang mahusay na pamamahala ng ating pamahalaan. So yun. So boses nga natin dito ay respeto ng karapatang pantao at huwag sigilin yung karapatan na karapatan ng mga pagsaboses sa mga pag-mobilize para ilabas yung mga hinaing at kanilang mga mungkahi sa ating pamahalaan para sa yung mabuting pamamahala. So may nakikita sila sa tingin ng mga mamamayan na maybe it's hindi fair o maybe it should change o maybe ibang dapat gawin. So marinig ng ating pamahalaan yan.
yung kanyang binitawan sa SONA ay kanyang bibigyan ng puwang itong mga boses na ito para kanyang maidagdag sa kanyang mga binibitawang salita sa SONA o kanyang i-address sa SONA. So maidadagdag ng ating Pangulo o magkakaroon siya ng paglilimi dun sa kanyang perspective from the people's voice dun sa SONA. So we hope may address ng ating Pangulo, pamahalaan niya na respeto ng karapatang matao at nagpapahirap ng fair justice at walang magrabyado na mali. So yun, patuloy na i-address ng ating Pangulo na ang pagtugon sa karapatang pantao na kanyang magkaroon tayo ng full human rights realization o full human rights implementation at maibigay ito ng fully sa mga Pilipino mula doon sa right to work, yan, social rights, yan, at magkaroon tayo ng mahusay na mamuhay ang lipunan Pilipino according dun sa human rights. At syempre, yung sa pagpapahirap ng peace and order, justice, kinakailangan yung human rights ay nire-respeto dyan para mapangalagaan yung innocence at karapatan ng isang tao. Maliban dyan, yung karapatan din na iba pa, yung karapatan noong mga naberdikan doon na sa ano yun, sa hoyo na yun. So may karapatan din yung may mga kasalanan na sila naman ay kulong na maayos, sila ay bigyan na maayos naman na jail facilities o penal sa kanilang punishment o sa kanilang pagkukulong sa kanila. So iba pa yung karapatan nito. So, at yung pangalatang yung karapatan sa peace and order maibigay para maprotektahan yung innocence na isang tao until proven guilty. So kapag guilty na, iba na rin yung karapatan ibibigay doon. So kaya dapat ay mapaigting yung karapatan dahil nga sa may mga umaabuso sa ating pamahalaan na kapag mayroong suspect ay lalong-lalo na iniimbestigahan pa lang, so napapariwara. So yun ang mabigat doon na yung pala inosente, tapos ayun yung iba i-trump up charges, yung iba ang pinakamabigat ay extrajudicial killing. So yun ang mabigat sa lahat kapag yung naabuso ang isang tao ng ating pamahalaan. Ano ba may mabuso sa pamahalaan ay yung trump up charges at saka yung extrajudicial killing. Yung trump up charges na umaabot sa lifetime, ay yung dalawa na yung mabigat para kang minapatay noon. So yung mabababa, yung ikaw ay mahulidap, pinagkakapirahan ng iba, yung iba ay ayun, nakasuhan ka, mapagkapirahan ka, at yung ilang kaso na mabababa rin ay mabigat din yun, kahit 10 taon, kahit 6 na taon, mabigat na kaso din yan, lalo na kung trump up charges. So sana ay ang ating PNP ay magkaroon ng so sana may address ng Pangulo na yung ating pamahalaan mula sa PNP ay makapagpaigting ng karapatang mandato. Masunod nila yon at mapangalagaan ng ating Pangulong Marcos yung human rights implementation. So para ito at ito ay fully ma-implement sa ating bansa at masunod natin yung human rights implementation from the United Nations. At tayo ay isa sa mga mahusay na makapagpapairal ng human rights doon sa UN at sa buong mundo. Yan. At tayo may para pioneer tayo na nagpapairal nga yan ng human rights na yan. So ngayon ay we pray na maging mapayapa at ang SONA 2024 ang ating Pangulong Marcos at maidaos ito naman ng anumang kaguluhan o national threats, etc. Pagpalain ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo ang bansang ito at ang ating Pangulo na kanyang magampanan, ang kanyang tungkulin at lahat ng nakaupo sa pamahalaan at namamahala na magampan din ng kanyang tungkulin na ng accountable at sila ay makapagsilbi ng mahusay sa pamamahala para tayo ay makapamuhay ng may kapayapaan at mundo. So sa ibang balita naman ay mahusay naman ang nais ni Senator Ontiveros na magtulungan ng China at Pilipinas sa pag-crackdown ng mga transnational criminals, especially at sa pogo ng mga involved in human trafficking syndicates at itong illegal pogo na ito, etc.
So we hope hindi manggulo sa sono o ating masa itong mga sindikatong nasusupil sa mga illegal na pogo yan. So sana ay yung ating yung ginagawang mga paglilitis ngayon sa mga pogo-pogo hindi makapanggulo yan sa zona o sa ating bansa ng tuluyan dahil nga sa pinagmumula ng kriminalidad yung pogo na yan, mga yung trafficking, torture, etc. So ngayon kung nasusupil sila, lalong-lalo na napapasarahan yung kanilang mga establishmento, so malaking pera yung illegal na nawawala sa kanila, kaya maybe they could create stress or any tumuluan. So sana hindi naman at sila ay mabantayan mabuti. So ang kaliwanagan naman nila Santa Maria ay magliwanag sa bansa at buong mundo. Yung pamahalaan natin mamahalan ng mabuti, matuwid, patas na hustisya at tugunin yung karapatan ng tao. Yung mamamayan sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuti pamamahala, karapatan ng tao at saka fair justice. Yan. Sa ngayon mga pamumuhay tayo ng mapayapa, kung ang pamahalaan ng mamamayan ay nakatutugon sa mga bagay na ito, at tayo ay makapamumuhay ng mapayapa at mabilis na pagunlad, at mamimaintain natin ang pagunlad na yan kung tayo may kapayapaan, at higit sa lahat tayo ay makapananampalataya ng lubos sa ating Panginoon Diyos, at tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual niya. Hindi tayo nahihirapan masyado sa ating pananampalataya to struggle the good, lalo na kung may kaguluhan. Siyempre naglipa na ang masama, so it's hard to do the good, kaya we struggle to abide yung mabuting balita o yung kalooban ng Diyos. Kaya napakahirap sumunod sa kalooban ng Diyos kung naglipa na nga yung masama. Kaya pilitin natin na tayo ay how hard it is, pilitin natin na magawa yung mabuting, magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan, makasunod tayo sa pamahalaan. Nagkamap tayo, mayroon tayong mahusay na pamahalaan, may pamahalaan tayo for the guidance of God, and tayo pa rin ay mabuti para sa pagkakaisa. Yeah. So muli magandang hapon sa inyo, at sana ang The Critics Promotions ay nakapagsabawas naman ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.